Kami po sa Pinoy Palaboy, saludo po sa lahat ng mga magsasaka at sa lahat ng mga backyard racers. Kayo po ang dahilan kung bakit mayroong pagkain sa bawat Pilipino. Sa mga nais po magsimula sa pagsasaka o kaya pag-aalaga ng hayop, una, dapat po may alam. Inanyahan ko po kayo na manood ng AgriSenso. Sa agrikultura, aasinso ka. At kasama natin sina Igday Badyang at Claritita tuwing Lunes hanggang Sabado, 1:00 ng hapon, live sa Facebook page ng AgriSenso sa agrikultura. Siyempre, kasama ang ating mga produktong may puso para sa mga backyard racers. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox Caplet, at Panamox Forte, Intenso Premium, Intensio Power Stag, Intenso Plus, at ang Worms to Go. Kaway-kaway! Pagkagising sa umaga, palaging tulala dahil sa sabungan ay talo na naman. Pare, huwag problemahin dahil problema mo'y sasagutin. Pare, manok mo'y painumin ng Intenso Panalo. Manok mo'y agresibo, palaging panalo. Sa Intenso Panalo, ang manok mo'y walang talo. Subok at sigurado, tunay at garantisado. Sa Intenso Panalo, ang produktong makabago. Kaya't sa Intenso na tayo, sa Intenso Panalo. Ang manok pula, siguradong ubra, kumpletong vitamina, tsak panalo ka. Plus Power Stag Premium, sagana to sa calcium, minerals, zinc at protina. Intenso Panalo na tayo, sa Intenso Panalo. Ang manok mo'y walang talo. Subok at sigurado, tunay at garantisado. Sa Intenso Panalo, ang produktong makabago. Kaya't sa Intenso na tayo, sa Intenso Panalo, sa Intenso Panalo. Pagkatapos ng kapon, binaon ako sa hamon. Nais kong bumangon sa pangungot ng kapon. Alaga ko sa bukirin, palaging sakitin. Baboy, kambing at inahin, kulang sa vitamins. Ngunit buti na lang may King's Vita Plus. Complete essential vitamins, probiotics, minerals. Ilipagin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari. Ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Ilipanin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari. Ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Badyang o Claritita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet o Panamox Forte o sa Intenso Premium, Intenso Power Stag o Intenso Plus.
Ayan, magandang araw po, Luzon, Visayas at Mindanao. Andito na naman ang nag-iisang programa para sa ating mga magsasaka sa lahat ng mga backyard racers dyan. Luzon, Visayas at Mindanao. Andito na ang iyong programang Agrisenso sa Agrikultura Aasenso ka. Kasama ang inyong Clara Tita. O, diba? Kamusta po ang inyong araw ngayon? Today is a very beautiful day kasi kanina nagising ako na maganda ang sikat ng araw, di ba? Nag-aantang pa kayo later on sa magaganap na lunar eclipse? O, di ba? Sana ay hindi walang ulan, no? Di ba? Sana walang ulan. Diba? Kasi nabasa ko kanina na today at around 7 p.m. I think, magkakaroon ng lunar eclipse. Sana ay matunghayan natin yan, sabay-sabayan natin matutunghayan ang lunar eclipse later on. Sana po ay hindi umulan, sana ay matagal-tagal na rin na hindi ako nakakita ng ganoon. Kasi dati elementary pa ko yun experience ko yung solar eclipse naman. Pero ngayon, lunar eclipse yung ating may experience later on around 7 p.m. No, diba? Of course, dahil it's a beautiful today, it's a beautiful day. Of course, meron tayong makakasama na magiging sharer natin for today sa ating napakagandang topic. Huwag na nating patagalin pa kasi alam kong nag-aabang na ang kanyang mga subscribers and followers. At baka sila ay magalit sa akin dahil matagal kong pinapasok si Colomolo Native Chicken. Yan, magandang hapon sa inyo lahat. Hi, Sir Sean. Yes, ma'am, magandang hapon. Kumusta ka nung mga nakaraang araw? O, diba? Kumusta yung mo, sir? Ang tawag nito, All Souls Day mo, All Saints Day mo last week. Saan ka Saan ka nagsindi ng kandila? Sa cemetery, ma'am. Pero na-busy rin ako these holidays. Yan. Nga naman. Oo. Pero na-busy tayo these holidays, ma'am. Kasi nga, nagpagawa tayo ng extension ng pabahay ng ating mga manok. So, gawa sa sir? Gawa sa yung mga babahay? Mga kokolumber lang, ma'am. Kokolumber. At syempre, magandang yero para sa ating mga manok. Okay. Bakit kailangan, marami na talaga sila, sir? Kailangan na talaga nila na yes, ma'am. Kapag madami na yung manok natin, minsan nagagawan sila sa pabahay. Kaya nagdagdag ako, extension lang. Tapos, nagpagawa ako ng nursery station, mga nasa 120 square meter na nursery station. Ano yan? Nursery? Nursery station, ma'am, para yun sa mga batang manok. Yan, doon sila, parang, training field nila. No? Yan, bago i-breeding. Cute. Cute naman. May ganun pala, sir, na kailangan separate yung mga bata, yung child learning center. Parang kindergarten, parang ganyan. Oo. Sana all may mga sana all lahat ng mga manok may ganoong kindergarten or nursery school sa kanilang farm, 'di ba? Napakaswerte naman ng mga manok ni Sir Sean dahil tawag nito hindi talaga tawag dito, hindi mo talaga sila, sir ba? Kumbaga, full, todo talaga yung pagbibigay mo ng alaga sa kanila. Diba? Hindi ka naman ba masyadong attached dyan sa iyong mga manok? Hindi naman, ma'am. Kasi basta pang negosyo, dapat hindi ka talaga ma-attach. Kasi baka masaktan lang tayo. Oo. Correct yan, sir. Kasi there was a time, kilala mo naman si Tia Magda, di ba? Si Tia Magda, nag-aalaga siya ng baboy. Dati yung mga baboy niya is pinapangalanan talaga niya. Until ngayon, may pangalan siya sa mga baboy niya. Pero yun, di ba, darating talaga yung panahon na ibebenta niya yung mga alaga niya. Nagkakaroon siya ng separation anxiety. Parang nalulungkot siya.
Kasi yun ang kagawian na niya na dapat, yun yung papakainin niya, yun yung tawag nito, yun yung nakikita niya araw-araw, pero kaso nga naibenta, o di ba? Hindi niya yan nakita. So ayun, nalungkot siya for a while. Ganyan din ako dati, ma'am. Kaso Oh. ngayon pusong bato na ako, kaya wala nang sakit sa puso. Oh, paano mo yun siya na-overcome, Sir Sean? Na, di ba, for example, attach ka doon sa mga manok mo, tapos yan, ibebenta. So, na-experience mo yung may gano'n na sipang, separation anxiety. Paano mo yun siya na-overcome? Ano, ma'am, move on lang talaga. Correct, no? Yun talaga dapat. Ganon din sa isang relationship, di ba, na para hindi ka na ganong masaktan, kailangan mo lang ng tanggapin na wala na kayo. Oh. Oh, ayan. Baka may makaka-relate na naman dyan sa ating usapan. Pero hindi po usapang pag-ibig ang aming topic for today. Dahil ang magiging topic po natin today is medyo merong kunting kurot kasi merong mga heartbreak, yung mga ganun. Pero sa usapang pagmamanok, okay? Yan po ang ibibigay sa atin na topic ngayon, Ipolomolok Native Chicken. Kung ano ba yung mga rason sa pagkalugi sa manukan o ng isang manukan. Ano kaya yung mga rason? Dapat ilista ninyo kung ano yung mga reasons para sa susunod ay maiwasan nyo ang mga ganitong mga pangyayari, ganitong mga sitwasyon para maiwas kayo doon sa tinatawag natin na pagkalugi. O, ayan. So I think ready na si Polomolok Native Chicken sa ating topic today. And sa mga nanonood pa lang ngayon, if ever meron kayong mga katanungan, meron kayong mga gustong i-shout out or i-greet, pwede po ninyo kaming i-message sa aming Facebook page na AgriSenso sa Agrikultura. And of course, pwede nyo rin kaming i-text sa aming hotline na 0926-048 8944. Hindi klaro sa screen. 0926-048-8944. Ayan ha. And special mega shoutout din pala sa lahat ng mga nanonood sa atin mula dyan sa Regional News Group, RNG Luzon, sa kanilang mga subscribers, sa kanilang mga followers. Kaway-kaway po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong panonood sa ating episode for today sa ating programang AgriSenso. Ayan, huwag na natin patagalin, Sir Sean. I know, ang dami nang nag-aabang sa topic for today. Paano ba o ano ba ang mga rason sa pagkalugi ng manukan? Ayan, Sir Sean! Yan. So, napakaganda ng topic natin dahil ito yung kinatatakutan ng marami, yung pagkalugi sa pagmamanok. Marami kasing gustong magnegosyo, kaso nga lang takot sa pagkalugi. No? Hindi naman kasi pwedeng magnegosyo tayo nang hindi tayo, or hindi naman kasi pwedeng maging successful tayo na negosyante or farmer kung hindi tayo dadaan sa failure. No? So, dito sa lahat ng farming, meron po talagang pagkalugi, pati din dito sa pagmamanok. Yan. Kaso nga lang, dito sa ating mga ginagawang videos, mga vlogs natin, at syempre dito sa ating live sa AgriSenso, ay matutulungan natin yung mga farmers or mga backyard farmers na maiwasan yung pagkalugi. So yung unang-unang pagkalugi sa pag-aalaga ng pagmamanok is yung pagbili ng mga breeders. Yan. So dito sa pagbili ng mga breeders ay meron din pong pagkalugi. No? Halimbawa, gusto niyo magsimula sa pagmamanok, ay gamit yung mga sisiw. Yan. So kapag dito sa sisiw kasi, pwedeng mahirapan kayo sa pag-aalaga ng sisiw dahil itong pag-aalaga ng sisiw is medyo maselan. Kaya dapat meron kayong kaalaman or talagang may experience kayo or may technician kayo sa pag-aalaga ng sisiw. Kasi kapag konting pagkakamali lang sa pag-aalaga ng sisiw, kasi yung iba dito, bumibili ng mga sisiw para gawing breeders. No? At saka pag namatayan or mamatay lahat, talagang napakalugi. So dito sa pag-aalaga ng sisiw, ay it takes 6 months pa bago kayo makapag-produce ng itlog, no? Na pwedeng i-convert into money. Yan. So mas maganda kung gusto yung talaga mabilisan yung ROI nyo or return of investment,
doon na po talaga bumili sa RTL or ready to lay. Yan. Mas maganda kapag dumalaga. Minsan naman, dito sa pagbili ng breeders ay meron kasing mga farmer, mga backyard farmer na medyo mga magulang din, no? Kung magulang sila dahil yung mga manok nila na binibenta sa mga customers nila is medyo matatanda na. Kapag tumatanda kasi yung manok, medyo bumababa din po yung performance niya, no? Hindi po maganda yung performance niya, lalong-lalo na sa pangitlog. Yan. So, yung kinagandahan doon is bumili po kayo, no? Or magtanong-tanong po kayo kung yung bibilhan nyo ng breeders is maganda. Magandang mga lahi. Kasi dito sa pag-aalaga ng manok, yung mga buyers natin, tumitingin po yan sa inyong mga breeders or mga parent stock, no, ng inyong mga sisiw. Kapag nakita nila na maganda yung parents, syempre bibili nila. Kaso nga lang, kapag maganda yung parents na bibili nyo, is may kamahalan sa price. So, mas maganda na may konting alam tayo, no, sa itsura ng mga manok natin. Meron po nagbebenta ng mga manok na magaganda talaga, no? At sulit na sulit yung presyo. Kasi yung ibang farmers kasi ay katulad sa akin, no? Gusto ko pong matulungan yung mga gustong magsimula or yung ibang farmers. Kaya binebenta ko ng mura yung ating mga manok. Yung ibang farmers naman, gusto nila kung magkano yung binili nila ng parents livestock nila or yung mga breeders nila, ganun din po yung price na ibebenta nila, no? Every year, yung mga mamahaling manok, nagde-depreciate yung price niya, no? Pero yung mga pangkarneng manok, yung per kilo, every year tumataas yung presyo. Yun po yung diferensya. So, mas maganda, no? Maganda yung or high quality yung ating mga manok, mura nyo po na nabili. Yan, tapos ibenta nyo lang ng kung pwede nga mas mura pa, no? Yung hindi naman kayo malulugi. Yung ano lang kasi sa atin, yung kinagandahan dito, kahit mahal yung bili natin or medyo mahal lang, no? Yung bili natin sa breeders, bawing-bawi na po yan. Kasi sa isang taon po, ilang breeding cycle po or ilang offspring or anak or sisiw yung mapuproduce ng ating isang inahin. So, mababawi nyo talaga yung gastos nyo sa pagbili ng breeders. Yung iba kasi sobrang mahal. Kapag sobrang mahal po kasi, wala pong bibili. Yan. So, ito pa yung isang problema sa pagkalugi ng ating manok. No? Isang rason pa. Marami na kayong manok, pero hindi nyo alam kung paano ibenta. Yung iba kasi, mahihiyain. Kapag mahihiyain po tayo, itong pagnenegosyo kasi, talagang kanya-kanya ng diskarte. So, mas maganda ito, tuturuan ko kayo kung paano maibenta. Yung iba kasi, madami silang manok, hindi nila na-ibenta. So, stock ng stock lang. Imbis na 4 months old na or 3 months old, na 2 months old, dyan, pinapakain nyo pa. And it takes 6 months old or 8 months old bago nyo maibenta. Kasi nga, mahina yung pag-market nyo ng inyong mga alaga. So, magandang i-market dyan sa karinderya. Yan. Kasi sa karinderya natin, araw-araw nagluluto yan sila. Yan, ang mga tinola, no? O sa mga restaurants. Sa mga restaurants, marami pong nagdi-deliver, no, ng mga manok. Dahil diyan sa restaurants, dito sa amin marami. Dahil maraming mga turista dito, mga balikbayan, gustong kumain ng tinolang manok na native. Kasi yung native na manok naman yung pinakamasarap. Or kahit free range, masarap pa rin yan. Depende yan sa nagluluto. So, dyan maganda i-market. Kung gusto nyo ng wholesale na pagbenta dun sa palengke. Sa palengke natin, maraming nagbebenta dyan ng manok. No? Pwede din po na kayo mismo yung magbenta dun sa palengke. Yan. May ticket lang naman yan. Nasa 10 pesos yung ticket.
Depende din po yan sa lugar. Siguro 10 pesos to 20 pesos. Yan. So, dapat po meron kayong mga marketing strategy, no? Sa palengke at syempre ngayon sa social media. Sa social media talagang grabe yung pagbentahan ng mga manok. Maraming groups sa Facebook, no? Yung mga nagbebenta. At syempre, andun din po yung mga buyers. So, mas easy kapag farm gate. Yan. Kasi kapag farm gate, yung mga buyers mismo yung pupunta sa inyo. Yan. Pero mas lesser yung price kasi nga sila yung pumunta. Wala na kayong gastos sa transportation. Ito pa. Yung iba, dahil wala pa silang masyadong kaalam sa new technology, lalong-lalo na itong paggamit ng vitamins. Yung mga yung mga manok nila, na-harvest nila, lalong-lalo na dito katulad sa amin, sa pag-aalaga ng free range, nasa 4 months old, 3 months old, ganyan yung pag-harvest nila kasi nga naka-free range. So kapag wala ka po kayong alam sa new technology, talagang malulugi kayo. Kaya nga, manood kayo palagi ng mga videos natin at dito sa live natin sa Agrisenso. Need po kasi talaga yung ating mga manok ng vitamins. No? Kasi kapag wala pong vitamins, hindi po, yung nila, yung pangingitlog nila is yung parang natural lang. No? Wala pong kalakasan. Kung peak season man nila, dun lang sila lalakas mangitlog. No? Unlike dito kapag gumagamit tayo ng mga vitamins, katulad ng Intenso Plus, King's Vita Plus, yan, nakakatulong talaga na mapaganda yung pangitlog ng mga manok natin at maganda din po yung similya. Kasi kapag puro itlog lang po yung manok natin na walang vitamins, yung maging sisiw niya medyo hindi po maganda, no? Unlike dito sa nagba-vitamins tayo, maganda yung breeders natin. Ibig sabihin niyan, kapag super healthy po kasi yung ating mga breeders, super healthy din po yung mga sisiw nila. So, maaakit talaga itong ating mga customers, no? Dahil magaganda yung mga breeders natin at yung mga sisiw nila. Doon naman sa pagpapatining, no? Sa pagpapatining kasi, doon talaga kailangan ng vitamins. Kasi kapag 100% organic tayo, yung mangyayari sa ating mga alaga ay medyo matagal ma-harvest. Dito sa pag-farming, kung mas mabilis makapag-harvest, mas maganda. Kasi mas mabilis yung pagbalik ng pera, no? Or ROI or return of investment. Mas maganda na mag-vitamins tayo. Yan. So, nire-recommend ko sa inyo sa fattening para mas mabilis lumaki is yung may CGF or Chlorella Growth Factor. Yan. Ito po yung isa din po sa produkto, no, or ingredients ng Intenso Plus na nakakatulong po na mapabilis lumaki or tumaas itong ating mga manok. Yan. So napakaganda po nitong Intenso Plus, lalong-lalo na kapag nagpapatiling kayo. Napaka-importante po ito. Yan. So yung iba naman ay nalulugi dahil hindi nila alam kung ano yung pwede pang ibenta sa ating mga manok. Yan. Yung pwede pong ibenta sa pagmamanok natin is yung chicken dung nila, no, or chicken poops. Yan. So pwede po kayo mag-harvest yan every day and pwede po yung ibenta ng 100 pesos to 150 pesos per sack ng chicken dung, no, na may rice hull or chicken dung na may lupa. Yan. So napakalaking napakalaking bagay, no, napakalaking tulong para sa pang-araw-araw natin, no, pang-araw-araw natin sa bahay or sa ating manok. Yan. Yung isa pa, no, kapag konti lang kasi yung breeders nyo, no, ito yung isang technique ko. Yan. Sasabihin ko sa inyo, kapag konti lang yung inyong mga manok, hindi po maaliw yung mga buyers. Katulad sa atin ngayon, napakarami nating manok, yan talagang naaaliw yung mga nanonood. Kapag yung mga pag-post nyo sa Facebook, no, nakita ng mga buyers, wow, ang dami ng manok ni ganito, ni ganyan. Yan. Talagang maaakit sila, no? Lalong-lalo na quality yung manok natin at saka marami. Talagang gustong-gusto talagang bumili ng ating mga buyers, no? So sa ngayon, ako po yung tumatanggi sa mga buyers. Maraming gustong bumili pero hindi pa ako nagbebenta, no?
Kasi kapag nagbenta ako, nakatry ako dati, halos ubusin ng mga buyers. Maraming tumatawag sa akin, everyday po yan. No? Parang non-stop po talaga. Walang araw na walang tumatawag sa akin. Everyday maraming tumatawag dahil gusto nilang umorder or magpa-reserve ng manukan. Yan. So, ito pa, no? Yung ano kasi, extra kita pa sa mga breeders. Yan. Meron kasing mga buyers na pumupunta sa inyo and halimbawa, marami tayong buyers. Yan. Tapos magtatanong-tanong yan sila. Yan. Kapag sinabi natin lahat ng mga sikreto natin sa mga buyers natin na gusto mag-alaga, hindi na po yan babalik sa atin. Kasi nga, alam na po nila yung sikreto natin. Yan. So, mas maganda kapag meron po kayong buyers na gustong bumili sa inyo, is magano po kayo, maging consultant. Yan. So, yung pagko-consult po, may bayad po yan. No? Pwede sila mag-train, no, or turuan sa for one day, mag-train sila sa inyong manukan, at saka doon na tuturuan niyo sila ng mga sikreto nyo or lahat-lahat na. Yan, depende sa napag-usapan nyo. So kapag ganun po, magkakapera din po yung mga farmers, no? At malilibre yung inyong feeds. Yan. Ito pa sa feeds. Dito umaayaw yung mga farmers dahil sa feeds, no? Kapag sa agrivets tayo pumupunta, kung bibili tayo ng feeds, ay napakamahal na po ng feeds. Nasa 1,800 pesos yung sa mga breeders at saka 2,000 plus, no? Or mahigit pa. Minsan nga 1,900 to 2,000 pesos yung sa breeders. Yan. Sa CCO, 2,000 above na yung per sack ng ating mga feeds. 50 kilos po yun. So kapag yun po yung binili natin, malaki po yung chance na malugi tayo. No? So yung isa pang sekreto kasi, kung saan bibili ng feeds, ay dun yung mga waste, no, galing sa palengke, dun po sa mismong corn mill na bumili kayo dun, sa mga miller, bumili kayo dun ng mga taho, yan, mga corn grits, yan, or yan, no? Tapos haluan lang natin ng mga vitamins. Yan. So, ordinary feeds lang yan, pero nagiging special dahil hinaluan natin ng vitamins. Yan. Yun na naman talaga yung napaka-importante, no? Yung taho, pampalasa, at saka yung corn grits or cracked corn. Tapos haluan lang ng vitamins. Kompletong-kompleto na po yan. Lalo na itong King's Vita Plus at saka Intenso Plus para sa mga sisyo natin. Yan. So, kapag na-encounter natin yung pagkamahal talaga ng presyo, no, kanyang-kanyang diskarte na yan, yung mga gulay sa palengke, kunin natin kasi libre lang yan. Kung napapabayad man sila, mura lang yan, nasa 10 pesos siguro yung sako. So, murang-mura na po. Yan. Sa kasi, sa Agribet, kapag doon kayo bumibili, syempre, nagbabayad din po sila ng pwesto nila. So, kapag nagbabayad po sila ng pwesto nila, nadadagdag po sila ng presyo doon sa, nila, sa kanilang presyo ng feeds. So, kayo napakamahal na po talaga. Kaya kanyang-kanyang diskarte na. No? Kaya nga tinuturuan ko kayo kung saan pwedeng bumili ng ating mga feeds na ginagamit. Yan. At saka isa pa, no, sa pagkalugi ng ating mga manok, halimbawa yung mga manok natin may sakit. Kapag may sakit po kasi, yung iba, hinahayaan lang nila. Kasi nagtitipid sila. Kapag ginipid po natin yung manok, na investment natin yun, andun yung pera natin. Yung mangyayari sa kanila, pwede pong mamatay yung manok natin. So kapag namatay po yung mga manok natin, ibig sabihin yan, lugi po tayo kasi pera natin yun, tapos namatay. Hindi na po yan pwedeng maibenta yung patay. Pwede siguro maibenta, pero napakababang presyo na. Yan, papakain sa mga sa mga iba pang hayop. Yan. So, kapag may sakit po yung manok nyo, maganda po talaga, nagamutin nyo agad. Napaka-importante po na gamutin nyo yung manok nyo. So, dito sa pag-aalaga ng manok, yan, ay sinasuggest ko talaga na gumamit ng Panamox Caplet at saka Panamox Forte. So, nakakatulong po to na gumaling po yung inyong mga manok. Kasi, itong Panamox Caplet, no?
para po sa mga breeders natin or medyo malalaki na mga manok. Ito po ay may amoxicillin, paracetamol, at saka tylosin. So, 3-in-1 po ito. Yan. So, kapag hindi naman po gumaling doon sa Panamox Couplet for 5 days, yan, upgrade na po tayo to Panamox Forte. Itong Panamox Forte po natin, pwede po ito sa mga malalaki and pwede din po sa mga maliliit. No? Lalo na sa mga sisiyo natin. Panamox Forte po talaga yung ina-advise ko. Dahil itong Panamox Forte, 4-in-1 po ito, may amoxicillin, tylosin, paracetamol, and may carbocysteine. Ito lang po yung gamot na may carbocysteine. Napaka-effective po nito. And hindi po talaga mahirap mamatayan ng manok kapag meron kang Panamox Forte. No? Dahil napaka-effective po nito, lalong-lalo na sa mga manok natin kapag may sakit. And syempre, para maiwasan natin yung sakit, gumawa po ng magandang pabahay. Pag meron kang magandang pabahay, may magandang gamot ka, may magandang vitamins ka, talagang mabilis yung pagbalik ng investment mo sa iyong pagmamanok. No? Or kahit anumang hayop, pwede yung King's Vita Plus at itong Panamox Forte. Yan. Subok na subok ko na po yan. No? Talagang kapag may sakit ako, may sakit po yung ating mga manok, talagang dyan lang ako kumakapit sa Panamox at saka Panamox Couplet at saka Panamox Forte. Doon naman tayo sa sinasabi kong mabilis yung pag-harvest. No? Dahil kapag 4 months na to 5 months, yan, medyo matagal na yan. Malaki na po yung kinain ng ating manok. Yan. Tapos hindi pa nakaabot ng 1 kilo. Baka po kasi may parasite yung kanyang katawan or yung kanyang digestive system. Yan. So mas maganda meron tayong deworm. Dapat po talaga 6 weeks old pa lang, start sa 6 weeks old, mag-deworm na. Tapos every 3 months to 6 months na yung pag-deworm nyo. Yan. Pero kapag fattening lang, doon tayo mag-start sa 6 weeks dahil mag-harvest tayo sa 2 months old na. Napakabilis po ng harvesting dahil din po sa ginagamit natin techniques. Meron tayong brooding pens. Doon po yung nagsistay na, yung ating mga manok. At saka para maiwasan yung mortality, no? Kapag meron kayong ginagawang breeders, huwag nyo munang isalin doon sa breeding pens. Mas maganda meron kayong nursery station. Kaya gumawa na rin tayo ng nursery station para doon po mag-train yung ating mga manok bago magiging breeders. So, napakasimple lang at yun po yung mga rason sa pagkalugi. No? At sinabi ko na po sa inyo yung mga diskarte kung paano ma-solve yung problema sa pagmamanok. Yun lang po. Correct. Ang dami kong na-jot down dito sa aking cellphone. So, isa doon sa ano ko, sir, na take down is kailangan mo talaga ng proper knowledge doon sa iyong pagmamanukan. Kasi di ba, sir, for example, hindi ka masyadong knowledgeable doon sa field na pinapasukan mo. Baka yun talagang isa sa mga reason na magkakamali ka at yun ang dahilan na malugi ka. Yes, ma'am. Kasi yung iba, ma'am, halimbawa, nakita nila sa kapitbahay nila, uy, umasensyo siya. Parang maganda yung negosyo niya. Sige, try natin. Maganda kasi, ma'am, kapag mahal natin yung negosyo natin bago natin pinasok, no? Parang nag-study muna tayo for how many months, tapos nasabi natin sa sarili natin, uy, parang gusto natin yung negosyo natin at may alam na tayo. So, hindi na tayo mahihirapan. Yan. So, yun po yung need talaga para mag-start sa negosyo. Oo. At saka isa din doon, sir, sa yung sinabi mo kanina, dapat mas marami yung breeders. Tama ba yun? Yes po, quality and madami. No? Kasi kapag quality and madami, ma'am, sobrang dami nila. Pag may pumuntang buyer sa inyo, talagang maaliw siya. Imbis na 3 lang yung kukunin niyang manok, nagiging 10 na dahil nga naaliw siya at naaakit siya dahil doon sa pang-aakit natin sa quality and dami ng ating mga manok. Pero is there a chance ba, sir, na parang ma-overlook yan ni sir, ng owner na ay, kumukonti na pala yung breeders ko, mas marami na yung mga tandang ko kaysa sa mga breeders ko. Meron ba ganang instances, sir? Dito sa amin, ma'am, no, yung fattening project namin, lalo-lalo yung mga binibenta namin for meat, kasi ma'am, dapat kasi mas madami yung inahin kumpara sa tandang. Yan. So yung tandang namin, ma'am, bata pa lang yan, siguro mga 3 weeks old, alam na namin kung lalaki siya or babae. Sineseparate na namin yung mga tandang.
Yung mga tandang kasi ma'am, yung iba kasi pagka sabi nilang tandang kakatayin agad, no? So napakalaki po yung posibleng pera diyan sa mga roosters. Dahil yung mga tandang natin ma'am, mas mabilis pong bumigat kumpara sa mga babae. Times 2 po yung bigat ng tandang kumpara dun sa ating mga hens. Yan. Kaya yung tandang natin, yun po yung ating pinaproject for fattening natin. Yun po yung binebenta for meat, yung mga tandang. Kasi nga, kaya natin mag-harvest ng 40 days to 60 days. 60 days old, ma'am. 40 days old to 60 days old. Ma-harvest na natin for meat. No? At pwede na po yung katayin. Yan, nasa 1 kilo na po yun mahigit. Ano, saan mag-start, sir, yung 14 days, ano nila, sir? For example, sisiyo pa siya day 1 hanggang... Yes, ma'am. Pagkapisa pa lang, no, pagdating niya sa brooding pen, pag-start yung tumuka, count na po yan ng day 1. Okay. So, 14 days? Hindi siya So, hanggang 40 days to 60 days old. Yes po. Yan. Ano na siya, 40 days to 60 days old lang siya, ma'am. No? Parang broiler type na siya, pero mas maganda yung kami niya kasi nga hindi siya broiler na manok. So mga ano yan siya, sir? Abot sa ilang kilo na yan, sir? Pag nasa 16 days old na sila, yung mga tandang, yung mga lalaking 40 days manok. to 40 days old to 60 days old, ma'am. Nasa mga 1 kilo na po yan average. Okay. Ay, wait lang, sir. 40? 40? Yes po, 40 po, 40. Okay, akala ko 14. 40 pala. Kasi Yes po. naman ng 14. So mga nasa 1 month sobra. Tama ba? Yes po, 1 and a half, ma'am. Mga 1 and a half. 1.5 months, okay? 1.5 months, okay. So, again ha, sa mga nanonood sa atin ngayon dyan, if ever meron po kayong mga katanungan, bilis na po, chat nyo na po dyan, para po ay mabasa ni Polomolok Native Chicken at agad-agad na masagot ang inyong mga katanungan, okay? Ayan, nabanggit po rin kanina, Sir Sean, na regarding doon sa mga feeds, 'di ba? Syempre mahal na yung mga feeds ngayon. Okay? Okay na 'yon kung meron kayong budget for feeds. Pero merong technique na shinare sa atin si Sir Sean. Pwede kang gumawa ng sarili mong feeds. Tama Yes, ba, ma'am. Sir Sean? Yes po. Made of ano nga yun siya, sir? Made of Yung ano lang, ma'am, yung kailangan is yung corn bran, tahop, no? Kung wala kayong corn bran, kung medyo namamahalan pa kayo, pwede naman yung tahop ng palay. Yan. Tapos, rice bran yan or corn bran, depende po sa inyo. Yan. Mas maganda kung i-mix nyo yung corn bran tsaka rice bran. Mas malasa kasi yun, ma'am, mas gusto ng mga manok natin. Tapos, syempre, yung napaka-importante is yung ating crack corn or corn grits. Yan. Tapos, i-mix lang natin yan, ma'am. Lagyan ng kahit konting soya meal lang. Kasi napaka-important ng soya meal. Napaka-mayaman sa protein. Kung wala kayong soya meal, mas maganda yung Madrid de Agua. Yan. Yan. Tapos, haluan lang ng vitamins. Which is yung King's Vita Plus or Intensa Plus. Depende po yan sa inyo. Oo. So, yung corn, sir, yung corn grits, 'di ba? Yun kung sa Bisaya pa yan, sir, bugas mais yan siya, 'di ba, sir? Yes, ma'am. Pero mas malaki lang yan sa bugas mais kasi yung corn rice tawag doon sa bugas mais. Okay, okay. Tapos yung crack corn, yun yung siyang whole, talaga, sir, yung kernel talaga, yun ba yun? Yung crack corn, ma'am, parang kinarak lang yung yung kernel ng mais. Okay. Kaya nga crack corn. Kaya nga crack corn, di ba? Kasi crack na yung corn. Yes, Kernel ng corn. Ayan, di ba? So, ang dami nating natututunan ngayon, no? Most especially na sino ba naman yung gustong malugi sa pagmamanukan, lalo na kung baguhan pa lang kayo. Pero pinaka magandang way talaga para hindi kayo malugi, mag-subscribe kayo, i-follow ninyo si Polomolok Native Chicken kasi hindi kayo kumbaga tinitipid ni Polomolok Native Chicken sa lahat ng mga knowledge, information na sinishare niya sa inyo araw-araw. Parang almost everyday ata nagbibigay ng content si Polomolok Native Chicken. O, diba? Parang tawag nito, hindi siya ganun ka-busy sa farm niya. Twice a day po, ma'am. Twice a day. Twice a day siya naglalagay ng content sa kanyang
Facebook page. Ganon din ba sa YouTube mo? Twice a Yes day po, ka rin ma'am. nagla-live? Shorts kong umaga and pagkahapon, full video na. Full video. Okay. So, 'di ba? So, sa mga nanonood at nakikinig sa atin ngayon ha, kung saan kayo ngayon, i-like niyo na at i-follow niyo na po si Pulumulok Native Chicken. If ever po meron kayong mga katanungan, like for now, meron kayong meron kayong data or meron kayong internet dyan, punta po kayo sa Facebook page ng AgriSensa sa Agrikultura at i-comment niyo po dito sa ating live ang inyong mga katanungan hinggil sa topic natin for today. Ayan, isa dito sa nagtatanong si George. George de la Cruz, sabi niya, ano ba mga dapat maiwasan para di malugi ang manukan po? I think yun na yun. Dapat Yes, ma'am. maging Sabi natin lahat. nasabi na natin. So late siya. Late yung connection ng kanyang internet. Yan nga, George. Dapat ay iwasan mong maging tanga or ignorante sa bagay-bagay. Kailangan kang maging knowledgeable, okay? Libre naman sigurong magtanong ngayon, 'di ba? Libre naman siguro, lalo-lalo na tawag nito, baguhan ka pa lang, magtanong ka lang, 'di ba? Syempre, kaibiganin mo yung kapitbahay mo na nagmamano, magpaturo ka sa kanya. At tama din pala, sir, no? Sabi mo kanina na kung kayo po ay breeder, for example, kay Sir Sean or kay Manok Tambayan, mga ganon. Dapat pala talaga, sir, no, na hindi mo ibibigay yung full knowledge, kasi Yes, yun nga, ma'am. hindi na siya babalik. Na-experience mo na yun? Yes, ma'am. Madami na. Tapos sa mga kaibigan ko din ng mga breeders. Kasi pag alam na nila, ma'am, halimbawa, syempre parang ako din, no? Pag alam ko na lahat ng sikreto ng binilan ko, parang hindi na rin ako babalik kasi alam ko na yung mga sikreto niya. Okay. Pero iba yung tandem ninyo ni Manok Tambayan, no? Iba yung brotherhood ninyo. Yes, ma'am. Oo. Parang continue pa rin yung inyong sharing of knowledge and experiences when it comes sa inyong pagmamanokan. Tama ba ako, sir? Yes, ma'am. Tama talaga. No? Parang kami yung pinaka-close talaga na pagdating sa pagmamanok. Yan. Share lang kung ano yung mga update sa pagmamanok. Oo, kasi 'di ba, sa mga nanonood sa atin ngayon, sa mga nakikinig, every now and then may pabago-bago talagang technique at sistema sa pagpapalaki ng mga manok, 'di ba? Lalo na ngayon na Yes, paiba-iba yung panahon, paiba-iba ngayon yung merong mga makabagong technology na, 'di ba, sir? Meron na mga makabagong vitamins, mga Vitamins. innovative na mga tawag dito na makakatulong sa pagpapalaki ng inyong mga manok. O yan, nagtatanong rin sa atin ngayon sa ating live, si Christian Hill, sabi niya, magkano po ba ang kilo ng isang rod? Ano yan? Rod red? Rhode Island Red, ma'am. Rhode Island Red. Rod red sa kanya. Hoy, Rhode Island Red, ha? RIR yan siya. Oo. Si Christian Hill, meron yan silang manukan, sir, sa farm ng kanyang tita, I think. Meron yan, marami yan silang mga manok. Ayan, so daw, sir, magkano daw po yung kilo sa inyong sa pagkakaalam, Sir Sean? Dito sa amin, ma'am, mura lang. No, unlike dyan, depende kasi yan sa lugar, ma'am. Dito sa amin, nasa 200 pesos lang, 220 pesos. Same lang, ma'am, sa native. No? Pero kapag breeder na, mas mahal yung niya, yung kanyang price. Kasi nga, high quality yung manok na yan at talagang mas malakas mong itlog kumpara sa mga native lang natin na manok. Siguro kung breeder na yan, dito sa amin, nasa 1,200 to 1,500. Sa ibang lugar, nasa 3,000 pesos to 5,000 pesos. Depende sa quality. At saka, depende din po sa breeder. Breeder na RIR? Yes, ma'am. Ganyan kamahal, no? Mahal po, 1,200 to 1,500 yung pinakamura. Diyan sa Pulumulok, yan yung rate ninyo. Yes, ma'am. Sa iba, mas mahal pa, nasa 3,000 to 5,000 pesos. Oh, 'di ba? Pag mga ganun, pag sinabi nating breeder, yun na ba yung mga ready to lay? Lay, Yun na ba yun, yes sir? ma'am, nangingitlog na po yan. Okay, yan, nangingitlog na siya. So, ayan, Christian Hill. Baka naman. Baka meron kang ibenta dyan. Idaan mo. Daan natin kay Sir Sean. Pwede. Correct. Nagtatanong din si Sir Billy Joe Santos. Very familiar. Sir, ano ba yung breed na mas
less ang tendency na magkasakit po. Meron bang ganun, sir? Na breed? Yes, ma'am. Ganun. Meron talaga. Hmm. Lalo na yung mga hindi native dito sa Pilipinas, no? Native sa ibang bansa, yung mga Rhode Island Red, galing US yan. Yung Black Australorp galing Australia. So iba yung klima doon, mas malamig. Tapos pinapunta natin dito sa lugar natin na tropical yung ano dito, yung panahon. So pwede siya magkasakit, no? So kapag ganyan, mas magiging lesser yung pangitlog niya. Kaya meron tayong ginagawang project dito sa pagmamanok natin, which is yung upgraded native chicken natin. So yung native kasi na manok dito sa Pilipinas, hindi masyadong malakas mangitlog at maliliit. So ina-upgrade natin, ina-cross natin yung native at saka yung import na mga lahi. Yan. Pag kinross natin siya, mas magiging malakas siyang, yung immune system niya medyo mas malakas doon sa mga pure import talaga na mga manok or yung mga heritage natin. Tapos, mas malakas siyang mangitlog. No? Dahil nakuha niya yung bloodlines doon sa mga heritage chickens natin. Okay. At mas malaki siya kumpara sa native. Ano yun, sir? Mas malaki, ma'am, kumpara doon sa native chickens. Okay. So, ibig sabihin, sir, yung breed na manok na less ang tendency na magkasakit is yung mga native. Kasi nga, dito Yes, ma'am. sila, from Philippines sila. Yung Yes, mga may mas, para kumbaga, ang may more ang tendency na magkasakit is yung mga foreign breed natin. Yung Yes, mga po. Decal Brown. Kasama ba yung Decal Brown, sir? Yung Decal Brown, ma'am, crossbreed po yan ng Rhode Island Red at saka Leghorn White, yung pang-layer na manok. Pang-layer, okay. Pero so hindi yan siya tubong Philippines, si Decal Brown. Yes, ma'am. Ano po yan? Gawang ibang bansa, no? So dito may gumagawa lang ng Decal Brown. Oh, so if ever, sir, na ma-upgrade na yung breed mo, so ibig sabihin nasa gitna na siya if ever Yes, ma'am. Nasa gitna na siya. hindi na siya gaanong prone sa sakit, and at the same time meron naman pero hindi siya gaano same talaga doon sa pure na RIR or Black Australorp, diba, Yes, po, tama po. na magkasakit. So marami na ba ngayon, sir, yung mga breeders na may mga upgraded na? Yes, ma'am. Napakadami na po, no? Ano kasi, ma'am, dito sa Pilipinas, madaming na-addict sa pag-aalaga ng manok. Yan. Kaya maraming nag-upgrades din ng native to upgraded. At marami nagsasabi, ma'am, na yung karne ng upgraded mas masarap kumpara dun sa heritage. Okay. Kasi, oo. yung karne ng native, 50% na dun sa 50% karne ng native tsaka 50% ng heritage. Na-remember ko tuloy yung vlog mo, sir, na nagluto ka ng adobong manok na heritage at saka native. 'Di ba? Parang kinompare mo yung Yes, po. lasa. Na-remember ko 'yun. Na-remember ko 'yun na nag-compare ka sa taste niya. 'Di ba? Pero I think depende din talaga yun sa nagluluto, sir, no? Kasi merong mga technique din yung Tama mga din po, ma'am. natin na paano niya palambutin yung karne and at the same time yung lasa din ng karne ng Yes. manok. 'Di ba? Pero Parang sa pagtinula talaga, ma'am, the best talaga yung native. oo, yun ba yung parang manamis-namis talaga, sir, no? Iba yung lasa. Yes, ma'am. Pag-higop ka Tapos ng parang kakao. yellow-yellow siya. Oo, ayun. Iba talaga yung level ng parang katas ng ewan ko kung ano ba o baka yun, pawis yun ng native chicken. Kaya parang nag-yellow-yellow ka siya. Nagkukulay dila yung iyong sabaw. Tambaya siya ng taba. Yung fats niya napakasarap. Fats niya yun, o, diba? So, hindi rin naman dapat talaga may fats ka. Hindi ka masyadong payat. So, ito, I think last question na ito. Mas mabenta po ba ang import breed kaysa sa native or other way around, Sir Sean? Depende po kasi yan, ma'am. Di naman natin yung mga buyers natin. May mga buyers na gusto ng native, may mga buyers na gusto ng may lahing manok. Yan. Kaya yun, naisipan ko rin na magbenta ng mga breeds na marami dahil kapag pumunta po yung mga buyers natin, hindi na po sila maghanap sa iba, kundi sa atin na lang. No? Kasi
Yung iba talaga, focus lang sa ganyang breeds. Depende po yan sa trip ng nag-aalaga at saka depende din po yan sa lugar kung ano yung mas masarap sa kanila. Ayan. Okay. I think meron pa yung question, Sir Sean. Tapusin na lang siguro natin. Ito, mula kay Maximo Siroyla. Sabi niya, Sir, yung sa mga breeders po, ilang beses ba mangitlog para dapat na palitan ng bagong breeders? Thank you. Yung ano po ma'am, kinagandahan sa pangitlog ng manok, nagsisimula yan siya sa 6 months old, yan, or 5 months old, nangitlog na po yung iba. Yan. Tapos, magiging ano po yan siya ma'am, parang prime niya pa sa pangitlog hanggang maging 2 years old. Pag naging mas matanda pa siya sa 2 years old, ma'am, siguro mga 3 years old, napapansin ko kasi pag tumatanda yung manok, kumukonti po yung pangitlog niya or maliliit yung mga itlog niya. Tapos pag na-hatch na maging sisiyo, may mga problema na po. Kasi nga matanda na siya. Yung maraming baog, so kapag maraming baog ay lugi din po yan. Tapos yung napapansin ko sa mga sisiyo niya, may mga defect na po, no? May sakit sa paa, bulag, yan. So problema na po yan at dapat nang ikal yung manok na yan. O, yun. So, hanggang 2 years old, pwede pang parang masabi natin na maganda ba yung quality ng kanyang itlog. Tama, sir? Yes, ma'am. Hanggang 2 Tama years old. po. Pero above 2 years old, parang medyo meron ng parang maging hesitant ka na kung papaitlogin mo pa kasi yun na nga, meron na siyang mga something factor na di na kaaya-aya, hindi na maganda ang quality ng inyong pangingitlog ng inyong mga manok. Parang may question pa. Tapos na ito, Kuya Bill, si Christian. Parang merong nag-thank you sa atin. Merong nag-ano sa atin mula kay si Elvin Uban. Sabi ni Elvin Uban, ayan. Maraming salamat, sir. Marami kami natutunan sa native na manok. Ako nag-umpisa. Elvin Uban from Isabela. Ay, hello. Hello, Sir Elvin Uban. Thank you so much sa iyong panunood ang ating programa ngayon sa AgriSenso, ha. Every 1 p.m. po at every Tuesday po ay makakasama natin si Palomolok Native Chicken. And I guess yun na lahat ng ating mga questions for today. Parang masyadong overtime na si Palomolok Native Chicken at dami pa nitong gagawin. Ayan. Sino ito? Si Van Lorenzo. Ay, sir, ito na lang, Sir Bill. Last na lang talaga, sir. Si Van Lorenzo, sabi niya, mabenta din po ba ang fancy type na breeds ng manok? Watching from General Santos City. Yung fancy, ma'am, no, nakadepende kasi yan. Sa akin kasi dito, makakain talaga lahat. Yung fancy chickens ay sa mga kumukolekta lang po yan ng mga manok or mga collector. Yan. Kasi kapag kinain natin yung manok na fancy chicken, napakalugi po dahil napakamahal ng manok na fancy chickens. Nakadepende po sa breeds. Ano yung fancy chicken, sir? Yung may mga design po, ma'am. Yung mga bantams, mga maliliit na manok, mga serama, yan. Yung mga manok na napakaganda, no? So kapag mga selkie, yung mga medyo mabalahibo, parang shih tzu, taso pa na manok. Yan. So kapag yan po yung kinain natin, nagkakalaga po yan ng siguro nasa mga 2,000 to 5,000 pesos yung price ng manok na yan. Tapos kung kakatayin natin, napakaliit ng karne dahil nga yung manok niya na yan is hindi po nakakaabot ng 1 kilo, no? So nasa mga kalahating kilo lang siguro yan. So napakalugi po. Mabenta naman siya dun sa mga pet shop dahil pang pets lang talaga yung mga manok na yan. Gay, ganun ba? Parang ano naman, tawag nito, lugi ka talaga. Yes, ma'am. Lugi ka talaga kung aalagaan mo yun siya. Siguro kung marami kang pera, pwede kang mag-alaga ng fancy type. Kasi, For pets lang talaga siya. oo, for pets. Hindi siya talaga pang pang negosyo. Ayan, hindi yan siya pang negosyo. Pwede naman, ma'am, marami na rin negosyo ng mga Ganun? fancy. Yes po. Basta't meron silang mga pet shop. Kasi ayun nga mabenta nila sa mga doon gustong mag-pet na ganong Yes po, klase na tama mga po yan. na mga klaseng manok. Ganun pala, meron palang mga ganun fancy type. So same pa rin yan sa parang yung pinapakain sa kanila ng mga patuka, sir, is same pa rin doon Same sa pa mga rin. Oo. Same pa rin, ma'am. Ayan. So parang okay, fine. Ayan. Thank you so much, Sir Sean of Palomolok Native Chicken. Ang dami pong nanonood sa atin ngayon and I'm sure sa lahat ng mga
nag-comment sa atin, sa lahat ng mga nagtatanong sa atin ngayon. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay ng ating programang AgriSenso. Masyadong overtime na ang ating Pulupulok Native Chicken. But, sir, samahan mo na lang ako kasi mag-out na rin ako. Before that, Sir Sean, alam mo ba na meron din tayong mga Agrivet stores na isa-shoutout dyan sa Ilocos Norte. O, diba? Sa lahat ng mga followers ni Sir Sean dyan sa Ilocos Norte, available po ang ating produktong King's Vita Plus, Panamox, Intenso at Worms to Go sa mga mababanggit ko na Agrivet stores. Dyan sa Poblasyon Pagudpod, Ilocos Norte, ang JKS Agricultural Farm Supply. Dyan naman sa Barangay Ligaya, Pagudpod, Ilocos Norte, ang Kiel Daniel Agricultural Products Trading. Sa Barangay Juan, Sulsunal, Ilocos Norte, ang, di ko mabasa yan, John Rich Yuhiya Poultry Supply. Sa Barangay Nagsanga, Pagudpod, Ilocos Norte naman, ang Monas Farm Supply. Habang sa Barangay Bani Bacara, Ilocos Norte, ang Garcia Agricultural Supply. Habang dyan naman sa Barangay 2, Apaw, Pidig, Ilocos Norte, ang Kivedo Farm Supply. Hello po sa lahat ng mga Agrivet store partners natin dyan sa may Ilocos Norte. Sa lahat po ng mga followers and subscribers sa Sir Sean at taga Ilocos Norte, bisitahin niyo po ang mga na-shoutout po ng mga Agrivet stores at available po doon ang ating mga produktong King's Vita Plus, Panamox, Intenso, at saka Worms to Go. Ayan. Sir Sean, before tayo mag-say goodbye, any message sa iyong mga followers, yung mga aabangan nila sa iyong vlog? Yan, sa mga nabitin sa live natin ngayon, marami po tayong videos, no? Halos everyday talaga, no? Once or twice a day tayo nag-upload sa ating YouTube channel and Facebook page. Yan. Welcome kayo doon and abangan niyo po ako dito sa AgriSenso every Tuesday. Correct. Ayan. Napaka-bless natin kasi nabigyan tayo ng kaunting panahon ni Sir Sean. Alam kong busy si Sir Sean sa kanyang pagpapa-improve ng kanyang manukan dyan sa Polomolok sa Cotabato. Thank you, Sir Sean. Hanggang sa susunod muli. Hanggang sa susunod na Tuesday. At abangan niyo po ha, yung magiging topic na naman ni Sir Sean. Alam ko mag-iisip na naman ng napakagandang topic na maraming makaka-relate sa atin, sa topic na ibibigay sa atin ni Sir Sean. Ayan. Hanggang sa muli po, Madam Ka-Agri. Maraming salamat po and special shoutout po sa ating mga nanonood dyan sa Regional News Group RNG Luzon na Facebook page. Maraming salamat po. Maraming salamat talaga. Sana po ay i-share ninyo ang ating content. I-share niyo po ito para mas marami pa po ang makakaalam sa at saka paano po nila maiwasan yung pagkakalugi ng kanilang mga manukan. Ayan. Maraming salamat po. Hanggang sa muli, ito po ang programang AgriSenso sa Agrikultura. Sir Sean. Asenso ka. Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus.